Isa ng resolusyon ang inihain sa Senado na layong imbestigahan ang mga istruktura sa ilang protected areas ng bansa at ang bago ngang nadiskubre dyan, ang nasa Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Matapos mag-viral ang sitwasyon sa Chocolate Hills, Bohol na umano'y pinamugaran ng ilang resort, ang binunyag ni Senator Raffy Tulfo na nangyayari sa Mount Apo. Ngayon naman, nais nang paimbestigahan ni Senator Cynthia Villar ang mga ulat ng umano'y exploitation sa ilang protected areas sa ating bansa, tulad na lang sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape sa Rizal, ang Siargao Island Protected Landscape at Seascape sa Surigao del Norte, at kasama rin dito ang sitwasyon sa Chocolate Hills sa Bohol at Mount Apo sa Davao. Ayon sa resolusyon, sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay mayroong 248 protected areas na DENR daw ang pangunahing responsable sa pagpepreserba ng kalikasan. Ayon pa sa resolusyon, noong pang 2020 may mga ulat na paglabag umano sa environment laws sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape, kung saan mayroong mga ulat daw ng illegal logging, quarrying at pagtatayo ng illegal na struktura. Kaya naman nais si Villar na masilip ang pamamahala at mga kasunduan na naapektuhan ang protected areas ng bansa. Si Senator Raffy Tulfo nauna nang pinuna ang umano'y pagtuturuan ng mga nasa poder. Ang LGU, tinuturang DNR na nag-issue ng ECC. Ang DNR naman, tinuturang LGU na nag-issue ng business permit. Ang PAMBI samantala, tinuturo ang indigenous peoples dahil sila daw ang namamahala sa ancestral lands. Ang IPs, tinuturo naman ang PAMBI na hindi naman daw sila kinukonsulta. Ano ba talaga, kuya? Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.